pala, ano ang tingin niyo dun sa, kasi kanina, nag-oral arguments na si Congressman Chel Jokno at si Attorney Michael Poa, diba? Taking the stage for the first time. Yes, true. Kanina. Mukhang na-bench yung mga ibang mga abogado nila. But anyway. Recovering nga from a cold. Sigurado ka ba hindi ba yung assignment of job? Baka recovering from a cold reception ng audience. Okay. Mga litigation lawyers talaga eh. Okay. Wag po na. Alam mo, minsan pero kanina, di ba, pinagdidebatehan na nila yung subpoena na hinihingi ng prosecution for bank records of AMLC. AMLAC reports, Yes. tsaka yung BIR. Mga SALN. Kasama yung BIR. SALN. And not just for Sara Duterte, di ba? Sama si Mans Carpio, and nagkasama yung mga joint accounts with yung mga ibang mga kamag-anak pa. Anong... Because if you look at the overarching theme in impeachment is really a accountability mechanism. So sa akin, for purposes of transparency and accountability, dapat yan talaga. You should allow leeway to the prosecution to obtain all those records. And the safest and clearest is the bank secrecy deposits. Kasi exception yung impeachment. There's an exception. Even then, they're still arguing na hindi yan automatic. And which is also what sina Jadroy during the Corona impeachment, they really fought tooth and nail pa rin, even if it's an exception. Pero ako kasi, may pagka-ridiculous yung yung argument ni Attorney Poa kanina. Correct. I mean, kasi sa argument niya, basically, kung te-take mo sa logical na patutunguhan ay wala na ilalabas. Correct. Hindi wala na may imbestiga. Kung lahat pala ay confidential, lahat sikreto, walang exception, edi ano pa yan? Ba't pa tayo nagkaroon ng AMLAC? Remember, Kung hindi naman pala pwedeng gamitin yung mga reports ng AMLAC for prosecution. if you separate all of them, baka pwedeng sabihin, but if you combine all of them in the spirit of transparency, for instance, bakit ang SALN mo, kasama i-require mo i-disclose ang assets ng mag-asawa? Tapos pero dito sa bank deposits, alam natin na pwede mo i-transfer. The mere fact of transferring already neutralizes transparency on the deposit. Tsaka sa kaso ng mag-asawa, unless magkaroon kayo ng separation of property, may prenup Unless meron kayong prenup na pinirmahan. Diba? Napunta ka tayo kay Bea Alonso. Oo. But anyway, Hindi tayo babalik doon. okay, unless may prenup kayo, absolute community of property. Ibig sabihin, lahat ng ari-arian nyo, conjugally owned. Kaya walang puntos yung sinabi niyang private citizen. At hindi naman daw impeachable officer. Parang ako, na-miss po natin. Kasi nga, dahil mag-asawa sila, ang tanong lang naman, mag-asawa ba si Mans Carpio at si Sara Duterte? Oo. Kung ang sagot ay oo, At pangalawa ay, meron nga ba silang prenup? Kasi kung wala, di lahat ng pag-aari ni Mans Carpio, presumed na pag-aari ni Sara Duterte. Ano sa patunayan niya? But remember, there is a requirement, relevant evidence. Assuming merong absolute, separation of property. Kunyari, ang regime nila is Kailangan pa rin niyang pakita na dun sa separation of property na yon, pasok to dun sa saka nakalagay sa SALN yun ha. Di ba may box na No, but my point is, if I want to violate the law legally, if your interpretation is hindi covered ang asawa, I can move any of my assets, ill-gotten wealth, to her. So, exempted na ako, and I know that you're making money, your lifestyle is different. You mean to say I cannot touch on that, notwithstanding complete separation? Ganun Hindi, pwede ka mag-touch, pero kailangan mo but you have to prove relevancy. Kailangan mo ng patunayan. Oo. Correct. Di ba? So, if you combine all the laws governing transparency, accountability, and interpret them as a whole, di ba, ang lalabasan yan, let's give leeway na as long as they're relevant, pakita lahat yan. Tama. Tapos, ito yung tingin kong hindi masyadong na-emphasize kanina. Okay naman yung confidentiality. Willing naman akong i-extend yan, lalo na for private individuals. Yes. Pero the moment na ikaw ay naging public officer, sinusurrender mo ang part ng iyong privacy. Oo. Klaro na yan from yung, di ba? Morpe versus Moto, di ba? Yung Supreme Court case that decided yung constitutionality ng SALN requirement. Yes. Yun eh. Sinabi nila doon. No, diba? Yes, there is a right to privacy, but the moment that you are a public officer, iba na yung standard na ina-apply sa'yo. Yes. May tanong ako sa'yo, ha? Yun. Alam mo ang PEP,
PEP, politically exposed person. Sa AMLAC. Sa AMLAC. Once you are a government official, we are considered politically exposed person. Mas mahigpit ang tingin ng bangko sa atin. Yes. Grabe, hanggang ngayon, pa rin ang tingin sa akin. Ang tagal-tagal ko lang wala sa Hanggang gobyerno. ngayon. So, hindi, very strict ang bangko dyan. No? In fact, di ba damay-damay din pati ang misis mo pag Kasi closely associated. di ba? Kaya, even in the ordinary layman's version, interpretation is, we're to prevent talagang ill-gotten. Exactly. Di ba? Yes. Ang punto lang, dahil mataas ang in-expectation natin sa mga public officers, mataas din yung standard na kailangan nilang i-meet. And therefore, yung level of transparency na kailangan i-apply natin sa kanila, mas mataas. Yes. Hindi sa ordinaryong mamamayan. Correct. Ngayon, kung asawa ka, kamag-anak ka, may joint account kayo, di ba? Ba't kayo nakipag-joint account? Alam mo naman na ano yan eh. Oo. Yun yung point doon. Hindi, at saka you see that na may iba talaga ang trato ng batas kapag ganyang kalaki yung kapangyarihang hawak mo. Tama. You also see it in the way the Supreme Court has decided libel cases. Tama. Diba? Na kapag public official ka, medyo dapat... Huwag kang balat sibuyas. Oo, medyo makapal ang balat mo ng konti. Oo. Oy, hindi pwedeng sinigawan mo ko. Oo. Diba? Hindi pwedeng ganun. So, Yung hindi mo kami kinumusta eh. hindi mo kami kinumusta. Diba? Hindi pwedeng ganun. Oo. So, you see it because nga, iba ang kapangyarihang hawak nyo. Lalo na yung listahan ng impeachable officials. Tama. Diba? Wala eh. So, yun ang magiging exciting na Yun ang Discussion. pagbobotohan daw nila on Monday. Pero parang bibigyan pa yata ng pagkakataon na magtanong 10 minutes each ang mga senador doon sa mga council. Nako, 10 minutes each. So, medyo matagal yun. Matagal yun. Correct. Ilan sila ngayon? 19? Hindi ba 21? 21 ba? 21. 21. Wala Sino ba wala? Sino yung Bato, kinulong ko? Jinggoy, Marcoleta. Okay. Sino yung kinulong ko? Sorry, mahina po ako sa math. Wala po akong ibang ibig Pero kaya sabihin. ina-anticipate. Hindi po, wala po. Okay. Mahina lang po ako talaga sa math. 21. At least strict to, pero ang haba, no? So, Kung lahat magtatanong. there will be an opportunity to Well, also I- issue a statement, no? Apart from Mm-mm. question statements then. Parang hindi mo naman mapigilan yung mga senator judges na magsalita eh. Oo. Pero may witness pa bang nakaupo habang Wala. magtatanong sila? For Monday, ang sabi ni Senator Chase, wag muna kayo mag-schedule ng witness kasi Councils muna. i-reserve natin para dyan sa Argumentation. arguments. Ah, So, Tuesday- so recitation. So mukhang I Tuesday ang see, salang I see. ni Director So, Melvin there's Matito. already a motion for issuance of subpoena duces tecum. Yes. Okay. Yun yung nag-oral argument sila kanina. So, yun. So, yan ang magandang tingnan kung tagisan ng talino. Pero kanina, to be fair, both to Kong Chel and si Attorney Poa, medyo maayos yung ano nila kanina. Oh, I Yung like the presentation. exchange kanina. Oo. Malinaw yung puntos ni Oo. Attorney Poa, malinaw yung puntos ni Kong Chel. The focus of the defense is really on the letter of the law. Oh! The focus of Chel can be both the spirit and the letter of the law. Oo. Yes. Talaga, you have to stick, the defense has to stick on the letter. Kasi nga, for instance, wala naman sa secrecy of bank deposits nakasulat kung ang impeachable officer lang naman talagang dapat. They're very insistent on that. Pero kanina, nung nakikinig ako, I don't listen to the opening statement. I listen to the rebuttal. Kasi unprepared yun eh. Yun yung Doon mo makikita ang Oo. galing nung kalaban mo, kung paano siya nag-pivot at paano niya sasagutin yung sinabi mo. Siyempre, hindi naman sila nag-exchange ng opening statement. Wait, pare, ito yung akin, basahin mo. Kaya mas interested ako. And I was happy to note na si Kong Chel, mas nagtagalog na siya doon sa rebuttal Oo. niya. Diba? Tsaka, ang gusto ko doon kay Kong Chel, inisa-isa niya. Yes. Ito yung mga points na raise nung Mhm. defense. Ito yung mga sagot ko dyan. Mhm. Kaya maganda yung ano. Na, sa akin, indicative nung pagiging veteranong Litigator Litigator. niya. Oo, sanay sa totoo. ganon. At sa ano yan? Sa appellate courts. Kasi ano yan di ba? Mga discussions yan. Galing. So, maganda rin yung mga questions nila. Pero, hindi tulad ng, unlike Supreme Court, Supreme Court ba, may time rin per justice or you can just rebut? Or Meron yata. Nagtitake turns May sila oras. talaga. Oo, nagtitake And then sa turns Supreme sila. Court, usually yan by order of seniority. Seniority. So, isusunod yung upuan. But Diba? parang iba sa US Supreme Court.
Baka iba Federal yung Supreme procedure Court nila. mas they can just ask. Yung ganunan. We Well, so, I guess una, mas konti sila. sa bahay siyam lang sila. Dito kasi 15. So, di ba? Medyo hindi pwedeng- Yan din ang isang amendment when I was talking to Butch about, palitan na natin yung constitution, gawin na natin siyam. Alam mo, ang problema kasi, mas madaming, you'd expect, mas madaming cases na hinahandle ng US Supreme Court. Pero actually, mas madami ang kinahandle ng Hindi. cases Because ng Kasi, Supreme Court. oo. Kasi lahat dito umaabot sa Supreme Lahat Court. umaabot, diba? Sa US Supreme Court kasi, Certain cases lang ang pwede. basically, completely discretionary ang jurisdiction ng US Supreme Court. Okay. They have to grant cert, kung tawagin. right. Diba? So at least, dati, 3 justices have to say na willing kaming Yes, i-hear. i-hear. Otherwise, wala yan. So nalilimit nila yung workload ng US Supreme Court. Doon lang sa mga yung inisip nilang meron talagang landmark. Na, Oo. dito kasi hindi. Lahat. Hindi yung labor case umaakit sa Supreme Court eh. Oo. Diba? And hindi yung parang exceptional yung as a matter of course. Lahat Yes, aabot lahat. ng Supreme Court. Yun nga yung judicial reform na dapat na we have to tackle. But anyway. Lahat kasi magpe-petition for mag-rule 45 ka, pwede kang si rule 65 kasi. 'Di ba? Yun naman 'yun kasi po doon sa mga nanonood natin sa rules of court, meron po kaming tinatawag na rule 65 which allows essentially any litigant to go up. Susundin po yan, parang may MTC, may RTC, tapos magko-Court of Appeals po yan, tapos Supreme Court. 'Di ba? So lahat po 'yan pwedeng umakyat kapag may itatanong ka at hindi lang po yung actual decision ng korte. Yung mga incidents pwede rin pong questionin ng litigant under several And actually, Hindi aside lang- pa doon sa mga pwede mong idiretso sa Supreme Court, yes. the original jurisdiction, Yes. under 65. Oo. Sorry, guilty ako sa ganyan. Madami akong pinail sa Supreme Court. Hindi kasi of national import naman yung mga hinahandle mo. Hindi naman dinismiss niya yung demurrer to evidence ko. Ang tawag nga Diba? of transcendental importance. Oo. 'Di ba? Kasi marami yan kasi may rule 45, may 'di ba may rule 45, may 45. petition for review pa. So marami hong And then, modes. ordinary appeal pa. Yes, Iba pa 'di ba? So 43 yata 'yun. So what's the score for the prosecution and the defense? For 6 days, buong For the first, meron pa pala si Melvin. What will Melvin testify on? Melvin Matibag, NBI Oo Director. nga. Kasi On the video pa rin eh. So, I don't know. ay hindi, may kulang pa sila. I think kung tama yung alala ko, so na-authenticate na yung video copy, 'di ba? Tapos yung grave threats na Yung kaso. pag-usapan na. Pero parang may sinabi sila na meron na silang information On the assassin. on the assassin. So, si Director Baka Melvin si Matibag Director yan. Matibag. So, yun ang Pag medyo NBI pasabog, bago oo. yun. I think kung tama yung naalala ko May pasabog si Melvin ngayon eh. Investigahin si Alan Cayetano. Para doon sa kaldero ba to? Sa Asian, Oo. more than the Caldero. No, the Caldero and the thing. Malaki kasi yung pera doon daw eh. Coliseum ba? Something? I'm not sure. Okay. So, Diba? hindi ko alam kung Parang may medyo madami-dami ang mga matatamaan niya kung matutuloy ang investigation na yan. Kasi madaming involved dyan. may mga kaibigan mo ba tatamaan. Tignan natin. Kasama mo dati sa trabaho. Kaibigan ni Abby. Wag na, Hindi wag naman. nating. Hulaan na lang yun kung sino yung mga yan. Marami kaming common friends. Madami diba, kaming common Lee? friends. Oo. Some we love more than most. Ang hirap talaga ng mundo ng politika sa Pilipinas. Napakaliit eh. Hindi, totoo yan. Totoo yan. Parang hindi lang, marami ho kasi kami na nagkasabay-sabay sa gobyerno, nakatrabaho po namin across administrations. So, minsan very, po talaga, napakaliit po ng mundo namin. Maliit ang mundo. Hindi po ibig sabihin gusto namin silang lahat. Pero, yun, maliit po talaga ang mundo Maliit ng na politika. mundo. Pero napansin ko lang medyo bothered si Alan Cayetano dun sa sinasabi ni Melvin Matibag na investigation on the Asian. Kaya ba hindi nag-aahit? Hindi ko alam. Ngayon, last week pa hindi mag-aahit. Parang nabalahaw siya. Naramdaman ko talagang nabalahaw siya Mas nitong... balahaw? Parang Rattled.
Sorry. Naging uneasy. Parang Oo, ganun, to be basically. visual about it, 'di ba yung pag may cave tapos maraming bats, tapos nag-ingay ka or nagbato ka, tapos nagpulasan silang ganyan. Parang Parang ayun, si parang Batman, napala. Pero, well, Batman has a strong. nadidistract talaga ako sa beard niya ngayon eh. Ano ba yun? Hindi ko alam. Hindi ko alam ano yung gimmick niya ngayon. Anong meron? Ewan ko. Yung beard. Baka naman, ang mensahe ay, seryoso ako, kaya wala na akong oras para magkain. Ay? O baka mahilig lang siya sa beard. Pwede rin. Pwede naman. Hindi, people can change their minds naman, and can try something new. So, purely a cosmetic decision. Kumbaga. So next week, ano ang meron? So Monday, magbubutuhan. Discussion muna. And then butuhan on yung... Recitation sa Monday. Oh, and then on yung yung... oral arguments, kumbaga. Yung dalawang abogado. Yes. Oo. On yung sabina. Para Okay. sa bank accounts. Mm-mm. BIR records, AMLAC. Yun yung buong araw ng Lunes. And then Tuesday, continuation nung Article 4. Yes. So si Director Director Melvin Matibag. Matibag, kung matatapos yun, nagsabi na sila ng mga witnesses for yung susunod. Diba? Okay. Alam mo, weird lang yun. Yung kasi, di ba, ang point kanina, I was listening to Attorney Poa na fishing expedition. Mhm. Kasi wala daw dun sa ganito, wala sa ganyan. Tapos naisip ko naman, merong mga dokumento kasi hindi mo naman talaga makukuha and you might have sourced illegally kapag hindi mo siya sinapina. Tama. Diba? So, and I mean, even in regular court, diba? Yeah. I mean, even if you have information that this document exists, that's what the subpoena is for. To get it from official custodians and get official copies. So, hindi mo maintindihan kung bakit medyo nag-fixate siya dun sa fishing expedition.